salamat pala sa mga panalangin nyo. Salamat sa panalangin nyo na medyo gumaling na rin yung katawan ko. Medyo bumaba yung blood sugar kaya nahihilo ako. Ganon yun sa diabetic. Oh. Itong makikita nyo sa screen natin, mga ito ang lugar ng Kinan o Kanaan. Ito ang lupa na kung saan ipinangako kay Amang Abraham na kanyang pupuntahan. Ito kasi kita mo marami yung mga damo dyan, yung mga pagkain ng mga baka, mga tupa. Kasi parang green pasture ito ang Kanaan. At maraming mga tanim, prutas na bubuhay kasi fertile yung ano yan, yung lupa niya. Kaya lesson 9 na po tayo. Ito ang pang-apat na paglakbay ni Abraham. Itong panguna. Dito sa ikasam natin na pag-aaral, dahil sa lumang tipan pa lang tayo. Dahil ito ay Bible history, isinimulan po natin sa lumang tipan. At pupunta din po tayo sa bagong tipan. Yun ang buong Biblia ito, kaya Bible history. Makikita natin dito na ito ang ika-apat na pag-aaral natin kay Abraham sa kanyang palalakbay. Kaya dito na po tayo sa pag-aaral sa kanyang apat na kung saan sila napadpad o yung mga lugar na kanilang napuntahan. Ito yung lupa ng Kanaan ay nakita natin yung 12 tribo ng Israel. Makikita natin dito sa mapa na ito na 12 tribo ng Israel. Dahil may mga lupa sila na ibinigay sa isa't isa. Kaya ang malawak dito yung sa kay Manasi. Dito makikita mo ang lupa niya na ibinigay sa kanya. Ang pinakamanliit yung kay Benjamin. Saka kay Dan, ito makikita natin. Kaya itong 12 tribo, kasama na ito sila sa paglalakbay ni Abraham papunta doon sa lupang pangako o yung Kanaan. Makikita natin dito yung pagtawag sa kay Abraham na doon sa lupang pangako, yung Kanaan sa Hebron. Ang Hebron, isang lugar ito na kung saan makikita mo na pagtawid nyo ng dagat, ng ilog, doon na ang Kanaan. Kaya doon dito sa Mount Hebron, nakita na nila bago sila pumasok. At makita din natin dito yung Shechem, na kung saan gumawa si Abraham ng dambana upang magsamba. Ito sa Bethel. O, sila ay naglagay ng mga tulda o yung tent nila. Dahil sila ay palagi sa tent sila dahil naglalakbay. Kaya parang camping ang nangyari nito. Parang sa tulad sa mga young people, kung may camping sila, magdadala ng tent. At dito nila talagang sinasamba ang ating Panginoon. Dahil wala silang makikita dito na magandang pagkain sa kanilang mga hayop, wala silang yung pasture for his sheep o yung mga tupa. Kaya naglalakbay pa rin sila. Hindi pa sila nakaabot dito. O maraming damo sa background natin. Yan po ang land of Canaan. Kaya makita din natin dito na sila ay dumaan sa Egypt. Ito sa unang pagbiyahe nila. At nakikita dito na sa pag-aaral natin na si Abraham ay nagsisinungaling doon sa kay Haring Parao na yung si Sarah, sabi niya, ay kanyang kapatid. Kaya ito ang mga kakulangan ni Abraham sa Panginoon. Kaya dinidisiplina sila, binibigyan sila ng walang mga damo sa kanilang mga hayop at ang mga tubig o yung mga ilog
hindi binigay sa kanila ng Panginoon dahil sila ay si Abraham, konting kamalian lang, nagsinungaling lang siya. Pero ang Panginoon, ganun pala, konti at saka malaki, kung ikaw ay nagkakamali sa Kanya, ay pareho lang yun sa ginawa mo na malaki o maliit, nagkasala ka. Kaya makikita dito na ang binhi dito na talagang iniingatan ay matutupad ito dahil sa plano ito ng Diyos. Kaya makita dyan, siya rin parao. Kasi si Sarah magandang babae. Kaya nagustuhan ni parao. O sabi ni Abraham, sabi niya kapatid ko lang yan. Kaya kasi kung sabihin ni Abraham na asawa niya si Sarah, mapapanganib ang kanyang buhay. Kaya parang sabi ng Panginoon, parang wala sang tiwala. Parang sa kunting iglap, nagsisinungaling siya. Ayaw ng Panginoon yung sinungaling ka. Di ba sa 21:8 ng Revelation, ang mga sinungaling hindi makarating sa langit. Malaki man o maliit. Kaya si Abraham, dinisiplina niya. Mahirap yung mga pagkain ng kanilang mga hayop at mahirap din yung mga tubig na kanilang gagamitin. Makita natin yung itinaboy si ni Haring Parao sa Egypt dahil yung pagsisinungaling niya. Dahil naginip ng Panginoon si Abraham, si Haring Parao na yung babae na yan ay mayroon ng asawa na si Abraham. Kaya tinaboy siya. Pero bagamat tinaboy siya, kahit paano, siya ay binigyan din ng mga hayop, dinagdagan pa kanya. At saka ang kayamanan. At saka sila ay umalis na. Bumalik sila ito sa Bethel. Oh. At dito nagkaroon yung mga kasamahan ni Lot o yung nagbabantay sa kanyang pastulan. May mga away-away dito nagkaroon ng kaguluhan. Kaya yung ang plano ni Abraham na iligtas na ito si Lot kasi pamangkin niya ito. Anak ito ng kanyang kapatid na si Haran. Kaya dinala nila sa si Lot doon sa kay Dan. Ang Dan na ito, itong lugar doon na kung saan isang tribu rin ito ng Israel. Makita natin dito na si Abraham ay pumunta doon sa tribu ni Dan at iniligtas si Lot. At sa kanyang pagbalik dito sa syudad ng Hebron, nakita natin dito na nakipag-usap siya kay Melchizedek. At dito sa nagbigay ng kanyang ikapo dahil ano sa kanila talagang sa pilitan talaga magbigay sila ng ikapo ng kanilang mga ani o yung ikapo ng kanilang mga hayop kung ano-ano na mga bagay. Ikapo ibigay kay Melchizedek. Highest priest ito si Melchizedek sa napag-aralan natin. Parang review ito sa ating pag-aaral. Kaya yung the royal priest si Abraham at saka si Melchizedek. Nagkita sila, binasbasan na si Abraham. At dito unang nagbigay si Abraham ng tenth o tithe, tenth offering niya o tithe. Dahil sa kanila, kailangan magbigay ang bawat Israelita ng ikapo ng kanyang kayamanan. O nakita niya to yung hari din ng Sodoma. O nakipagharap din si Abraham at itinanggihan niya kung ano ang ibinibigay ng hari ng Sodom o Sodoma. Kaya makita dito na nakipag-usap din siya sa Panginoon, yung harap-harapan din, face to face. Kaya sabi niya, ang Panginoon o ang Diyos ay nagbigay ng kasunduan na dalawa sila. At ito ang ginawa ni Abraham. May kasunduan sila ng ating Panginoon.
At naglagay siya ng yung alay, ito yung mga sacrifice, burnt offering. O itong nakikita natin, yung mga baka, hinati nila, yung mga kambing, yun ang burnt offering na ginagamit ni Abraham sa pagsamba sa Panginoon. Makikita natin dyan yung nakaraan. Pero yung ibon, hindi yung hinati, yung nakaraan natin pag-aaral. Kaya yan, sabi niya, nakipag-usap siya dyan sa Panginoon, face to face. Kaya ito ang kanyang kwento na sabi ng Panginoon, gagawin kita ng ama ng maraming bansa. Yun ang kanyang pangako. At yung mga bituin, ito ang kanyang maging lahi. Kaya lahat na bansa, ibig sabihin, pati tayo rito kasama na sa kanyang pangako na ibibigay kay Abraham. Na nangako siya kay Abraham ng kanyang hindi mabilang na lahi o binhi. At ang parang kahalimtulad ng mga bituin sa langit na marami ng mga taon na lumipas. At si Jehovah o ang Panginoon din nangako ng anak sa kay Abraham. Di ba si Isaac yung pinangako ng ating Diyos. Oh. At saka si Sarah. Na mga panahon na yon, 99 ang edad ni Sarah. Kaya hindi siya maniwala na magkaanak pa siya. Pero iyon ang plano ng Panginoon sa binhi na ito na dapat magpatuloy hanggang sa katapusan. Yan ang plano ng Diyos. Pero na dito sa Hebreo 11:11, kung basahin natin diyan, makikita natin na ang pangako ng Panginoon tungkol sa kay Sarah na magkaroon siya ng anak. Kaya 10 taon na nakaraan ay umabot na si Abraham ng 86 ang kanyang edad. At matulungan siya ni Sarah para sa pag na itong binhi na ito na sinasabi ay pangalagaan nila. Isa ito sa promesa ng Panginoon sa kay Abraham. Yung kanyang binhi na maging marami, innumerable seed. Kaya sabi niya, pinili dito si Hagar. Ito si Hagar, isang Ehipsyo ito na alipin at ginawa siyang parang alalay kay Abraham. Makababasa natin dyan sa aklat ng Henesis na yan. Si Hagar. Ito si Hagar. Maganda rin si Hagar ang itsura niya. Pero Egyptian yan. Mga Egyptian ganito, mga beauty nila. Mga parang ganyan. Mga may medyo ano sila, mga mulata. Hindi naman maputi at hindi naman maitim. Saka si Abraham at saka si Hagar, ito naman ang pangako na magkaroon siya ng anak. Ito. Si Abraham na nagkaroon siya ng anak sa kay Hagar. At ang anak ni Hagar sa kay Abraham ay si Ismael. Yan ang naging ang kwento diyan. Nagkaanak si Abraham sa kay Israel. Kaya ito ang review natin. Yung paglalakbay ni Abraham, Genesis 11:10 hanggang Genesis 14:16. Isang review ito. Yung Ur of Chaldees, o yung doon sa nanggaling. Tapos yung kanyang kapanganakan doon sa ipinanganak. At ang kanyang unang pagtawag sa kanya na umalis ka sa lupang ito at dadalhin kita doon sa lupa na hindi niya pa alam. Kaya pumayag naman si Abraham. Ang ikalawa niyang napuntahan yung Haran, isang lugar din ito. Tumagal din sila doon. Doon namatay ang kanyang tatay. 205 years ang edad. Ang pangalawang tawag sa kanya, sa Haran. At ang pangatlo ay sa Sikkim. Yan mga lugar na kung saan kanyang pinanggalingan.
Mura dito sa Ur of Calde, dito banda yan. Pumunta sila nga pangalawa sa Haran, pangalawa. At pangatlo dito sa Sikkim, dumaan sila, Jerusalem, tsaka Hebron, bago tumawid sila ng ilog papuntang Kanaan. Yan ang mga ruta ni Abraham. Makikita natin dyan sa Genesis 12, 1 to 6. May mga sitas dyan na makikita natin. Yung pang-apat sa kanya, yung sa Bitil, tinawag sa doon. At doon siya nagsamba sa kay Iuba sa Diyos. Gumawa siya ng altar o dambana at magkaroon sila ng burnt offering o susunugin ng mga hayop o susunugin ng mga ani nila. Kung trigo, trigo. Kung iyon ang kanilang patakaran sa pagsamba sa Diyos. O yung sa Egypt o nagsinungaling siya doon sa kay Parao. Nasabi niya si Sarah ay kanyang kapatid. O sa Bitil, nagkaroon ng away-away doon sa mga kasamaan ni Lot, yung nagbabantay sa kanyang mga pastulan o mga pastor ito. At sa Hebron, nagkaroon doon ng mga kaguluhan sa east part ito ng Israel. Tapos sa Dan dito dinala si Lot no magkaroon ng kaguluhan dito sa Sodom and Gomorrah, iniligtas nila si Lot. Nakipag-bargain pa siya dito sa Panginoon. At saka si Hebron, nakita niya si Melchizedek. Nagkaharap sila. Yung mataas na pari ng Diyos. Yan ang review. Kaya ito, yung sinunog ang Sodom and Gomorrah, na iniligtas ni Abraham yung kanyang pamangkin, si Lot. Yung asawa ni Lot, lumingon dito, nakikita naging asin siya. Naging estatwa sa na asin. Dahil lumingon sa doon sa Sodom and Gomorrah dahil marami silang mga yaman o ari-arian. Sinasabi na huwag lumingon. O lumingon. Kaya naging asin. Naging estatwa siya. Deliverance of Lot. Iniligtas na sa mga kaaway. Itong ating ngayon na pag-aralan. Lesson text natin. Genesis, Kabanata 16, talata 1 hanggang Genesis talata 11, Kabanata 11, talata 38 o bali 16, 17, 18, 19. Bali 4 na chapter ang pag-aralan natin sa ngayong gabi. Ang pag-aralan natin dito, yung patuloy na patuloy na hinahanap ng Diyos, yung pananampalataya ni Abraham at saka ni Sarah. Dahil si Abraham dito, nakitaan niya na parang nanghihina, kalahin mo, nagsisinungaling siya. Hindi niya alam na kahit anong gawin niya, ang Diyos nandyan sa kanya. Natakot siya na patayin. Kaya ang ginawa niya, nagsisinungaling siya. Kaya dito nakitaan siya na naghihina ang kanilang mga pananampalataya. Kung ano na ang kanilang pananampalataya. Pero matupad din ang pangako dahil sila nga ang ginawang halimbawa para iyong binhi na ito ay madala hanggang sa wakas. Ang ating layunin dito, anong layunin natin, bakit pag-aralan ito? Para malaman na ang pananampalataya ni Abraham at ni Sarah ay humihina na makikita natin dito sa kanyang pagsisinungaling doon sa Egypt. Parang humina. Wavering faith. Ang ibig sabihin, wala siyang paninindigan. Parang nawala siya ng tiwala sa Diyos. Kaya iyon ang ginagamit ng Panginoon na kung hanggang saan ang kanilang katapatan
sa pananampalataya. Yan si Abraham at si Sarah. Nakita natin yan. At saka ito si Ismael at si Hagar. Ito. Nagkaroon silang anak sa kay Hagar na Egyptian na ito si Ismael. Kaya ang ginawa dito sa pag-aaral natin, kung basahin natin ang 16 yan hanggang 19, ito na ngayon ang ating mapag-aralan. So, Abraham and Hagar, nagkaroon sila ng anak. So makita natin dito ang Diyos sa si Abraham nagkaroon ng kasunduan na ang pangako ay maipagpatuloy yan. At makikita ito sa pamamagitan ng pagtutuli. Kasi ito ang kaugalian ng mga Hudyo. Kailangan tutuliin sila para sa paglinis sa kanilang katawan. At makikita natin dito, si Abraham at ang kanyang kaugnayan sa Panginoon na sa kanyang pakihalubilo sa mga siyudad ng mga makasalanan dito sa lupain na ito. Mapag-aralan natin yan. Kaya itong circumcision, ito ang sign of the covenant. Hanggang sa kanyang ginagamit nila ito. Karamihan sa Muslim religious sects. Yan, labaha ito. Kaya circumcision, iyan ang kasunduan nila ng Diyos at saka ni Abraham. Si Abraham at si Sarah, ang kanilang pananampalataya ay talagang nanghihina sila. Again, mayroon naman again. Ibig sabihin, nakita na sila na nanghina, ginawa naman nila ngayon ang kanilang panghina. Ito ang kwento tungkol kay Abraham at kay Sarah na kung saan ang kanilang pananampalataya ay umihina. Sabi niya, magkaroon ka ng pananampalataya at ito ay naging mahina. Pero magkaroon ka ng palataya at ito ay naging maliit o kukunti na lang at ito ang mangyayari ngayon na makikita natin sa Kabanata 16 ng Henesis. Ito na ngayon ang mga kwento sa kanilang panghihina. Ang plano ni Sarah, ito mababasa natin. Diyan sa Genesis 1 to 7. 16 verse 1 to 7. Ito ang plano ni Sarah. Ito si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak sa kanya. At siya ay may isang alilang babae na taga Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, narito ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamamanhi ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. Sisipingan niya si Agar. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abraham si Agar na taga-Ehipto sa kanyang alila pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abraham sa lupain ng Kanaan. At ibinigay kay Abraham na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar at naglihi at na makita niyang siya'y naglihi ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abraham, ang aking pagkaapi ay sumasayo. Idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan at nang makita niyang siya'y maglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin. Ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abraham kay Sarai, narito ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Sarai at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap.
at nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang sa bukal ng sa daang patungo sa Sion. Ang sabi ni Sarah, hindi na siya magkaanak. Pero ang sabi naman ng Panginoon, magkaanak si Abraham. Pero ang ginamit dito ay si Agar para magkaroon ng anak. Ang ginawa ni Sarah, kinuha niya si Agar at pinasiping doon kay Abraham. Kaya parang gano'n na rin ang nangyari. Nagkaroon ng anak si Sarah pero sa pamamagitan ni Agar. Kaya iyon ang nangyari. Ngayon na ang nangyari diyan, parang napabayaan ni Abraham si Sarai dahil mahal na si Agar. Ang ginawa ni Sarah, nagkaroon sila ng hindi magandang ugnayan hanggang sa pinalayas niya. Pero nang lumayas na si Agar at si Ismael, nagpakita yung anghel doon, yung sa balon. Sabi niya, bumalik ka. Oh, para malaman natin kung ano ang plano ng Diyos. Iyon ang plano ni Sarai. Kaya si Abraham nanirahan ng 10 taon doon sa lupa ng Kanaan. Oh. At hindi pa rin niya nakita kung ano ang tanda ng pangako para ito ay matupad. 10 taon, kalahin mo ilang taon na matagal din. No, ito na sa paglakbay nila, yung Pyramid of Egypt yan. Ito makikita yung paglakbay ni Abraham. Pinahirapan sila. Doon sila sa disyerto nilagay dahil sa konting pagkakamali, nagsinungaling siya, dinisiplina sila ng Diyos. Kaya ang Diyos, maliit man o malaki ang ginagawa mo, ay talagang mayroong parusa dyan na gagawin niya para sa atin. Yan, paglakbay ni Abraham at saka ni Sarai. Ito na parang nagkaroon ito ng paninisi. Kasi sabi ng Panginoon, yung kanyang mga anak ay kanyang pangalagaan. Kaya magkaroon dito ng parang naninisi. Kasi ang kanilang kaugalian dito na ito ang alila ni Sarai, dito pala magkaroon ng anak si Abraham dito sa kanyang alila na ito na binigay ni Sarai sa kay Abraham. Kasi si Sarai, alam niya na hindi siya magkaanak. Kaya ito ang paraan upang magkaanak si Sarai, binigyan niya ito si Agar na kanyang alipin. Kaya may pinagpilian na nagkaroon ng anak. Ito si Abraham. Alternate mother. Ibig sabihin si Sarai at saka si Agar. Yung alternate mother para magkaroon ng anak. Si Hagar, yung Ehipsyo yan na babae. Ito ang bigay sa kanya ng Ehipto. Parang dulot ng Ehipto yung gift from Egypt. Ginawa siyang alipin Sarai. Si Hagar ay tinawag na asawa ni Abraham sa ganitong pangyayari. Dahil ang kwento dyan, yung binasa natin kanina, pinasiping ni Sarai si Hagar sa kay Abraham para magkaroon ng anak. Kaya naging asawa niya ito si Hagar. At ang nangyayari dito, yung kanilang pananampalataya ay parang nanghihina na. At nagkaroon ito ng kaguluhan sa kay Sarai, saka kay Agar, yung naging asawa ni Abraham. Saka, kaya ito hinihintay nila kung ano ang plano ng Diyos. Kasi alam nila, Diyos pa rin ang magpaplano. Dahil sa binhi na iniingatan na makarating hanggang sa wakas ang binhi na ito. Kaya si Sarai at si Abraham
O parang inalipusta nila. Ito si Hagar. Kaya para nagkaroon ng hindi magandang ugnayan, ah, kahit na siya ay asawa na ni Abraham, napabayaan na rin ni Abraham si Sarai. Kaya nagkaroon din ng kaguluhan. Kaya ang nangyari dito kay Hagar ay umalis na lang, lumayas. Oh. Kaya si Hagar cast out, pinalayas nila. Kaya dito, si Hagar at si Ismael, nagpakita sa kanyang anghel. Sabi niya, bumalik ka doon at ayusin niyo kung ano ang hindi maganda o ano man ang pinagmulan ng gulo. Yan ang sabi sa kanya. Kasi pinalayas na nga siya ni Sarai at ni Abraham, dala-dala niya si Ismael. Ang anghel nagpakita kay Hagar na balik ka doon. Kaya si Hagar, nakita niya rin yung ang Panginoon. Yung patuloy natin doon sa 7 hanggang 10, yun ang kwento ni Hagar. Yung nagpakita doon ang anghel ng Panginoon doon sa may balon ng Tiyupani. Kaya si Hagar ay lumaya sa harap ni Sarai. O, saka nagkaroon sila ng hindi magandang ugnayan. Parang ayaw niya na kay Sarah. Kaya si Sarai, hindi niya rin binigyan ng magandang pag-trato sa kanya. Kaya yun ang dahilan kung kaya si Hagar ay tumakas. Pero nakita doon sa balon o fountain of water sa ilang at nasabi ng Panginoon, bumalik ka doon sa kanila, sa bahay nila. Ito ang tanong ng anghel sa 8. Sabi niya, at sinabi, Agar, alila ni Sarai, saan ka nanggaling? At saan ka paroroon? Ang kanyang sinabi, ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon. Ito ang tanong sa kanya ng anghel. O saan ka nanggaling? Saan ka paroroon? Kaya sabi niya, tumakas siya sa harap ni Sarai. Yan ang sabi. Kaya sabi ng anghel, sabi niya, bumalik ka doon kay Sarai o yung kanyang amang babae at iwasto nyo o ayusin ninyo kung ano man ang nangyari, bakit ikaw ay lumayas. Kaya yun ang sabi, yung pinapakita sa kanya. Niya, bumalik ka. Ayusin mo doon ang gusot kung ano nangyari. O kasama niya si Ismael, bumalik ka at iwasto ang iyong pagkakamali. Ito ang sinasabi ng anghel. May tatlo dito na dahilan. Ang isa, sabi niya, bumalik ka, humingi ka ng tawa doon sa iyong mistress o kay Sarai. Bumalik ka at humingi ka ng paumanhin kung ano man ang nangyari. Sabi niya, siya ang maging ancestors o yung siya ang pagmumulan ng hindi na mabibilang na mga lahi. Sa verse 10 ng 16, basahin natin ito. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, pararamihin kung mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Yun na sinabi sa kanya ng anghel. Sa kaya Agar yan tapos sabi niya, siya ay magkaroon ng isang anak na lalaki at ang kanyang anak ay magdala ng pangalan at ito ang bigay ng kahalagahan o ito ang isang paalaala na ang Panginoon ay dininig niya ang hikbi ng isang babae sa kanyang araw ng kanyang
kagipitan. Sa 11, basahin natin kung ano sinasabi kay Hagar. At sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay manganak ng isang lalaki. At itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael, sapagkat diningig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. O si Ismael. O si Hagar, galing sa Egypt yan. Ang Egypt, mga Arab country yan. Kaya si Ismael, siya ang pinagmulan ng mga Muslim, Arab. Ito si Ismael. Kaya marami ng Muslim. Ito si Ismael. Anak ni Abraham kaya Hagar. Ang mukha niya parang matapang. Yan ang sabi ng anghel sa kanya. Ang mga anak ka at ang iyong anak ay tatawagin na Ismael. Ang pangako naman at ang sinasabi na mangyari sa anak ni Hagar o si Ismael, ito naman ang pangako sa kay Ismael. Maraming mga lahi, unnumbered, hindi mabilang. Yung tribo ng Arabia sa Saudi, Muslim ngayon ang dami dyan. At ang lahat na mga Arab people o yung mga Arabo, dito ang manggaling sa Egyptian woman at saka kay Abraham. Kaya yung mga Muslim galing kay Abraham yan sa anak na si Ismael. Kaya naniwala din sila sa kay Allah at siyempre kay Muhammad, ang kanilang propita. Kaya si Ismael, yan ang pangako sa kanya ng marami. Kaya maraming Muslim ngayon sa buong mundo. Bilyon din sila. Kaya buong tribo ng Saudi Arabia, saka Ismail yan, mga Muslim yan. O at saka yung sinasabi din kung sinong lalaki. O inaano na ito ng anghel. Anak ka, sabi na lalaki, ang iyong anak. O wild man, o talagang mababangis ang kanyang ugali. Tamo mga Muslim, mga ano yan, walang pakundangan kung magkuromentado yan. Suicide din sila. Mababangis na mga lahi yan. Dahil doon sa sinasabi ng ating Diyos. O kaya sabi niya, yung mga mangyayari dyan, mag-away-away. Yung sa bawat tao. At ang mga tao ay kalaban niya. Kita mo sa Mindanao, kapwa Pilipino, nagkalaban-laban doon. Dahil iyon na pala ang mga hula sa Muslim na ito. Kaya sila ay mga bababangis, wild man, ang sabi. Kaya mahirap na magkaroon ng Muslim na kaibigan. Dahil sinabi na pala ng Panginoon yan kung ano ang kanilang maging ugali. Mga traidor talaga yan. Kaya ito si Ismail. Ito ang pinagmula ng Islamism o iyong Muslim. At ang kanyang relasyon sa Kristiyanismo. Ito si Ismail. Kaya siya ang Arab country yan sila. Muslim. Islam. Yan ang tawag sa kanila, Islam. Ito ang kasunduan na ipinangako sa kanila. Chapter 17, 1-8. Mabasa natin dito. Yung pagtatag nito ng kasunduan. Doon sa 15:18 mayroon din na doon nakasunduan sila ng ating Panginoon. Pero dito sa 17, 1-8, isa namang kasunduan ito. Hindi ito bago, pero pagpatuloy lang ito sa kasunduan nila mula doon sa chapter 15 ng Genesis. Pareho ito na kasunduan. Ang kasunduan pala ay sinasabi nito ni Blackstone, ito ang kasunduan sa dalawang tao o marami pang mga tao, pero between two or more. Mayroon silang mga batas na dapat susundin na nakalagay o nakasaad kung ano man ang kanilang dapat gawin. At ito ay may katunayan o may tanda
na ang kasunduan na ito ay dapat matupad at kung ano ang nakalagay sa loob ng kasunduan ay dapat sundin. Iyon ang kasunduan na ibinigay ng Panginoon. Ito ang covenant. Ang kasunduan na karamihan ay formal, ito formalidad sa gitna ng dalawa o maraming tao para gawin nila o ang dapat gawin o ang hindi dapat gawin at kailangan maging specific ang mga batas ito nakasaad dyan sa agreement na mayroon mga bylaws diyan na dapat sundin. Sa Biblia, ang kasunduan nagpapakita ng isang kondisyon na ipinangako para sa katauhan sa mga tao ng Diyos. Siyang nagbigay nito tulad sa kay Abraham. At ito ay makikita sa particular kasi sila ang pinili. The chosen people sila ng Diyos, itong Israel. Kaya yan ang kasunduan nila na dapat sundin ng mga Israelites kung anong sinasabi ng ating Diyos. Ito ay pinalawak pa kasunduan sa kay Abraham o 17:1. Basahin natin. At nang si Abraham ay may siyam na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka at sa harapan ko at magpakasakdal ka. Ito ang sinabi ng Panginoon. Nagpakita sa kanya. Dahil nung lumang panahon, ang Diyos pwede magpakita sa mga tao na gusto niya magpakita. Tulad kay Abraham nito, nag-usap sila. Sabi niya, magpakasakdal ka, lumakad ka. Kaya 99 years old. 13 taon doon sa Genesis chapter 16 verse 16 at Genesis 17 verse 1. Kalahin mo, tagal pala ito. Isang chapter lang. Chapter 16 hanggang chapter 17, 13 years pala ang nakaraan. Kalahin mo yan. Ang tagal ng panahon na talagang binabaybay nila yung pagpunta sa lupa na ipinangako. Kaya yung pangalan ni Jehovah, yung El Shaddai o makapangyarihang Diyos. God the breasted one, the nourisher, yung taga lahat na ito na katangian ng Diyos. Nasa kanya na lahat-lahat. Saka sa kanyang mga anak ay siya ang nagpapakain, yung Diyos. Dahil dito kay sa Abraham, binibigyan sila ng magandang mga pagkain. Yung mga damo itong Kanaan, kaya ito ang background eh. Kasi ito na ang lupang Kanaan o maraming trigo na na tinatanim. O damo, ibig sabihin, maganda, mataba ang lupa dito. Kaya dito sila dinala ng Diyos, pangako. Dahil dito sila alagaan, pakainin, at hasain sila sa kanilang pananampalataya. Kaya nagpakita ang Panginoon sa kay Abraham. Genesis chapter 17 verse 1 na kinausap siya. Magpakasakdal ka, sabi niya. Kasi minsan humihina ang amang Abraham. Yung sinasabi ng Diyos sa kay Abraham. Ito naman. Si Abraham ay maging ama ng maraming nasyon, hindi lamang Israel. Ito ang kasunduan nung nakaraan pa ito. Pero in-extend lang ng Panginoon. Hindi lang Israel, kundi maraming nasyon. Kasama na tayo. Hindi na sa tawagin na Abraham na ang ibig sabihin ama ng kabanalan. Ngayon, ang atawag sa kanya, Abraham, na ama na ng maraming nasyon.
Maraming tao na ito. Ilang nasyon sa buong mundo, ang dami na. Sabi niya, gagawin kita na maging mabungahin. Fruitful. Maraming bunga o maraming mga ang kanyang mga lahi. Yan ang sa kabilang din doon na sa chapter 15. At ang mga hari ay pupunta sa iyo. Kita mo na, kikita natin si Haring Parao, yung hari ng Sodom, kinakausap siya. Yan ang mga pangako sa kanya. At sabi niya, gagawa tayo ng isang kasunduan na ito ay hanggang walang katapusan na kasunduan sa iyo at sa akin at sa iyong maging lahi hanggang sa mga panahon o mga generasyon na darating na ito ako ang maging Diyos at ang Diyos ng iyong mga lahi. Yun ang pinangako sa kanya. Kaya itong 7 promesa ng Diyos o isa niya. I will be with you. Ako ay maging kasama mo. Ikaw ay protektahan ko. Ito ang 7 sabi ng Panginoon. At ako ang maging lakas mo. Ako ang sasagot sa iyo. Ako ang bibigay sa iyo ng mga provision o mga pagkain kasama na dyan. At bigyan kita ng katahimikan. At ako ay palaging nagmamahal sa iyo. Ito ang 7 pangako na ibinigay ng Diyos sa kay Abraham. Sabi nga, I will protect you. Sabihin, alagaan kita, huwag kang matakot. Natakot siya na patayin siya ni Parao. Kaya nagsinungaling siya. Isa yan sa mga bagay na kung saan dinisiplina siya ng Diyos. Dahil sa pagkamalian na yun. Parang nawalan siya ng pananampalataya sa ating Diyos. Yan 7 promesa ng Diyos sa kay Abraham. Yung lupa ng Kanaan. Ito ang walang katapusan na pagmamayari ng kanyang mga lahi. Hanggang ngayon, ipinag-awayan nila ito. Yung sa Palestina at saka sa Israel. Pinag-agawan nila ito, yung lugar na dito, doon sa Gaza Strip. Hanggang ngayon dito na pinangako na ito ng Panginoon sa mga Israel. Pero noong 1948 ata ito, may naibigay ito sa kanila dahil may mga batas na parang pagkaalam ko 1948 ibinigay ito sa bayan o sa nasyon ng Israel, ang mga partes na doon sa Palestine. Ito ang pinagkaguluhan nila mula pa nung una. Nagkaway-away sila mula kay David at kay Goliath. Ito ang agawan ng lupain. Hanggang ngayon, naging matindi na ang pag-aaway nila. Pero hindi nila alam, o baka alam din nila na ito ay talagang ipinangako na ng Panginoon sa mga taga-Israel. Ito ang kasunduan nila, yung kondisyon niya. At nagkaroon sila ng tanda. Makita natin yung mga yung kasunduan, yung pinakita kanina, binasa natin. Ang kondisyon na si Abraham ay maging tapat sa Diyos kung ano man ang kanyang iutos. Kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya, ay maging tapat ka. Yan ang isa sa kondisyon. At ang tanda dito ay yung pagtutuli sa lahat na mga babae. Yan palang sign or token sa kanilang kasunduan. Kaya ang pagtutuli ay isang bagay ito sa labas ng kanilang kasunduan na ang Diyos at si Abraham ay magkaroon ng puso at ng espiritu. Parang talagang gawin nila ito na may katapatan sa Panginoon at saka kay Abraham. At saka may spirit. Yan ang yung aklat ni Genesis, the covenant sign, circumcision. Yan ang token o iyon ang tanda na isa na in-extend yung pangako sa kanya. Kaya kailangan gawin nila ito. Kaya yung mga Hudyo, after 8 days, kailangan ma-circumcise sila.
Iyan ang kanilang tanda sa kanilang mga patakaran. Pag Hudyo ka, kailangan tutuliin para sa paglilinis yan. Ito mga masusunod na mga ama o sa Genesis 18. Mababasa natin dyan. Ito naman ang si Abraham ang pinaka mabisang at talagang mapalad na pagmana nito tinatawag na patriarch o sa Bill 1:8. Basa natin dyan. Dito sa chapter 18. Sabi niya, at napakita ang Panginoon sa kanya sa mga punong insina ni Mamre habang siya'y nakaupo sa pintuan ng tulda ng kainitan ng araw. Ito na pagkikita nila. At itiningin ang kanya mga mata at nagmalas, at narito 3 lalaki ay nakatayo sa tabi niya. At pagkakita niya sa kanila ay itinakbo niya upang sila'y salubungin mula sa pintuan ng tulda at yumukod siya sa lupa. At nagsabi, Panginoon ko, kung gayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin ay ipinamamanhi ko sa iyo na huwag mong lagpasan ang iyong lingkod. Sabi pa dito, itulot mong dalhan kayo rito ng kaunting tubig at maghugas kayo ng inyong mga paa at mangagpahinga kayo sa lilim ng kahoy. At sa panglima, at magdadala ako ng isang subong tinapay at inyong palakasin ang inyong puso at pagkatapos ay magsipagtuloy kayo o magsipagtuloy kayo. Yamang kayo'y naparito sa inyong lingkod at magsipagsabi, mangyari ayon sa iyong sinasabi. At si Abraham ay nagmamadaling napasatulda ni Sarah at sinabi, maghanda ka agad ng 3 takal ng mainam na harina, iyong tapayan at gawin mo mga munting tinapay. At tumakbo si Abraham sa bakahan at nagdala ng isang bata at mabuting guya at ibinigay sa alipin at siya'y nagmamadali upang lutuin. At saka sa pangwalo, at siya'y kumuha ng mantikilya at ng gatas at ng guyang niluto niya at inihain sa harapan nila. At siya'y tumayo sa siping nila sa lilim ng punong kahoy at sila'y nagsikain. Ito ang nangyari. Dahil si Abraham talaga, siya ang pinaka-ama ng mga ama, patriarch, interceding patriarch. Kaya, siya ang naging, siya ang pinili ng Diyos. Kaya may pumunta na 3 lalaki, nasa kwento rito, 3 lalaki. Kaya, pinakain niya, nakita niya sa labas, tapos pinatuloy niya. Ito ang mga hindi kilalang mga bisita, 3 anghel. Malapit dito sa kahoy, nakita niya ito sa binasa natin, sa verse 1-8 sa Mamre, na hindi malayo sa syudad ng Hebron. 3 tao ay tumayo para sa kanya, against him. 3 tao. At nakita niya ito na mga sinugo ito o divine beings. Dahil nakita niya na siya ay yumuko sa kanila at sinabi niya mga Panginoon kung ano-ano kanyang sinabi. Ito nakita niya kung 3 lalaki nito, yung mga anghel. At saka si Abraham ay yumuko sa kanila. 3 panauhin ni Abraham na dumalaw sa kanya. At kaya siya ang naging parang host siya o siya nagpapakain doon o siya ang hinarap niya yung kanya mga bisita. Kaya host siya si Abraham. At binigyan niya ng tubig para hugasan ang kanilang paa.
Ito ang palaging ginagawa ng mga Hudyo. Needful practice, ito ang kanilang mga ugali. At saka doon sila sa ilalim ng kahoy, ayon sa binasa kanina natin sa verses 1 to 8. At nagbigay siya kung ano ang kanilang mga kailangan. Pagkain, kung ano. Kaya naging isang pista na o paghahandaan ang nangyari. Pinahanda niya si Sarai ng tinapay. At saka sa kanyang mga utusan, lutuin yung batang guya, baka. Kaya yun ang pinaganda nila. Ito na sila. Si Sarah gumawa na ng tinapay. Saka itong tatlong panauhin, si Abraham. Kaya mayroong handaan sa madaling sabi. Kaya natatawa si Sarah dito sa Genesis, kung nabasahin natin 9 to 15. Natatawa siya na mayroong pangako. Nadinig niya dito sa usapan ng tatlong ito na si Sarah ay magkaroon ng anak na lalaki, son. Kaya hindi siya maniwala, tumawa siya. Niya, paano ako magkaanak na ganito na matanda na? Oh. Kaya ayaw niya maniwala. Kaya nagulat siya na hindi niya alam na ang kanyang sekreto ay malalaman at magkaroon siya ng takot sa mga bisita. Kasi alam niya mga divine being yun. Kaya alam ko anong iniisip niya. Kaya ang kanyang parang pangangamba niya at ang kanyang tinutuyo kung ano man ang mangyari sa kanya, ay alam nito ng tatlong bisita ni Abraham. Pero inano ito ni Sarah, dininahin niya ito, hindi niya ito inamin. Niya na hindi ako na tumawa. Dahil natatakot siya. Kasi nakita siya ba't tumawa siya. Tsaka hindi siya maniwala kung anong sinasabi sa pinagkwentuhan ni Abraham at saka tatlong panawin. Kasi malapit siya, nadidinig niya kung anong pinagkwentuhan. O ito, nagkwentuhan sila, tapos natatawa siya na magkaroon siya ng anak. Kaya kinumpirma ito sa kanya o talagang siniguro na ang tanong ng Diyos at ang patutuo nito o assurance ay mangyari ito. Kaya sabi niya, dito na napatawa si Sarah. Dahil nadinig niya eh. Pero mayroong confirmation. Na-confirm ito na magkaroon ng anak. Mayroon bang mahirap sa Panginoon? Wala. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Lahat magawa niya kung anong gusto niyang gawin. Kaya si Sarah magkaroon ng anak. Yung nga sinasabi. Di ba? With man, this impossible. Ang sa tao, imposible. Pero sa Diyos, ang lahat ng mga bagay kung anong gusto niya, mangyayari. Kaya si Sarah, nagkaroon ng anak na si Ismael na ginamit si Agar. Iyon ang kwento dyan. Hindi naman na siyang manganak, kundi may plano ang Diyos sa isang Muslim na babae na taga-Egypt na si Agar upang sipingan ni Abraham at magkaroon doon ng anak. Kaya tama yon ang sabi ng tatlong panauhin. Tumawa lang si Sarah. Pero hindi niya alam kung anong plano ng Panginoon. Kaya si Abraham dito siya ang namamagitan dito, si Abraham. Sa chapter 6, verse 16 to 33, mababa yan. Pero dito may paraphrase dito na sinulat ko. Ito ang pagbigay ng ang pagbigay ng mangyayari na kaguluhan dito sa verse 20-21. Basahin natin, sandali lang naman ito. 20-21 na ang chapter 18. Ang sabi dito,
At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas, at sapagkat ang kasalanan nila ay napakaluba. O, ay bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang ayon sa sigaw na dumarating hanggang sa akin. At kung hindi, ay aking malalaman. Ito ang sinasabi ng Panginoon doon sa Sodom and Gomora. Kasi mangyari, sinunog niya ngayon eh. Kaya may bargaining doon na nangyari sa kay Abraham at saka sa Diyos. Ito ang naging problema nila, ang matinding problema na kailangan ang tamang paghusga. Husgahan kung ano ang tama. Kaya si Abraham na nakatayo sa harapan ng ating Panginoon, sinabi niya ito na siya ang maging tagapamagitan. Kaya nagkaroon nga ng tawaran. Dahil may intercessor si Abraham at saka si Jehovah o yun ang Panginoon. Kaya kailangan yung mabuting pagtitiis ay malaman natin dito tungkol sa mga makasalanan. Sabi niya, ano ang magawa ng mabuti para sa mga makasalanan. Kaya sabi ni Abraham, ang konklusyon niya, hindi siya maging hukom nito dito sa lupa ng tama. Kung hindi ang maghusga nito ay ang Diyos kung anong gagawin niya. Yan ang sinabi ni Abraham. Ipinaubaya sa cross. Si Abraham intercede Sodom and Gomorrah. Nag-uusap sila ng Panginoon na kung may mabubuting tao sa loob ay hindi niya sisirain yung Sodom hanggang sa walang nangyari na hanggang si Lot na lang ang natira at saka ang asawa niya. Lumingon ba yung kanyang asawa ay naging asin. Kaya ito ang sa chapter 19, ito ang huling araw ni Lot o yung pamangkin niya. Yung kay Lot na kanyang pagmamagandang loob, makikita dyan sa 19 verse 1 to 3. Basahin natin. At nagsidating ang dalawang anghel sa Sodoma nang magtatakip silim at si Lot ay nakaupo sa pintuang bayan ng Sodoma at sila'y nakita ni Lot at nagtindig upang salubungin sila at iniyukod ang mukha sa lupa. Sa 3. At nagsabi ngayon mga Panginoon ko, ipinamamanhik ko sa inyo na kayo'y magsiliko at magsipasok sa bahay ng inyong lingkod at kayo'y matira sa buong magdamag at maghugas ng inyong mga paa at madaling araw ay magsipagbangon kayo at magpatuloy ng inyong paglakad. At kanilang sinasabi, hindi kundi sa langsangan mananahan kami sa buong magdamag. Ito ang usapan nila. Gusto ni Lot na bigyan niya rin ng bigyan niya rin ng pansin yung mga bisita. Pero sabi niya, hindi kami matulog dito, kundi doon kami sa lansangan. Sabi ng tatlong panauhin na ito. Kaya ang nangyari, doon sa 4 hanggang 11, ito na ngayon ang nangyari sa Sodom. Verse 4 to 11. Datapwat bago nagsiga, ang bahay ay ikinulong ng mga tao sa bayan. Sa makatwid bagay ng mga tao sa Sodoma, na mga binata at gayon din na mga matanda ng buong bayan, buong palibot. At hanggang 11 ito, ang ibig sabihin dito, nakikita na nila yung mga ginagawa ng mga taga-Sodoma. Kaya yung Sodomite, yung ibig sabihin yan, lalaki sa lalaki, nakipagtalik. Kaya malaswating na ng Diyos yan. Yung kapwa lalaki, magsipagtalik. Saka kapwa babae, makipagtalik. Ay labag sa kanyang batasan. Kaya ang nangyari dyan,
ay sinunog niya ang Sodom and Gomorrah. Hmm. Ang iniligtas lamang ay si Lot sa kanyang yung asawa. Kaso, lumingon yung kanyang asawa, naiwan doon. Saka pumunta na sila sa Suar, yung sa 18:22 na verse. Ito na pinantuan lang. Mula sa Sodom and Gomorrah, pumunta na sila doon sa Suar, ayon sa verse 18-22. Kaya ang paghusga ng Panginoon ay nangyari. O 23-29, kita natin. Dahil walang nakikitang mabait doon sa loob ng Sodoma at saka sa Gomora. Kaya yun na ang huling araw ni Lot na mabasa natin doon sa verse 30-38. Ay, makita natin. Yung mga Moabites at saka mga Ammonites, ito mga kasama rin doon sa Sodom and Gomorrah na nasunog na ito dahil sa ginawa nila na mga malaswan na mga ginagawa. Nakipagtalik yung lalaki sa lalaki. Ganon din babae sa babae. Kaya ang last days, yan, ginawa na abo yung Sodom and Gomorrah. Yun ang huli ng kanilang mundo. Parang inilarawan din ito yung tulad mangyari sa atin ito. Na pagdating ng araw ng paghukom, ang lahat ng mga bagay sa mundo ay mapupugnaw. Yan o. Pagdating ng Judgment Day, mapupugnaw ang mundo, ang lahat na bagay. Mabasa natin dyan sa 2 Peter. Di ba? Mababasa natin ito. Last day is a Judgment Day. Ito na ang araw ng paghukom pagdating ng Panginoon. Ito ang inihintay natin na hindi pa dumating, inaabangan natin dito. Anong sinasabi ni Pedro? Ikalawang Pedro 3:10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya na magnakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Ayan o, ang mundo, wala na. Sunog na yan. Sabi dito, yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Anong ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain? Pinapakita dito na lahat ay mapupugnaw. Ngayon, ano ba ang ugali natin? Kasama na tayo rito. Dahil ito ay Judgment Day. Last days ang pagdating ng Panginoon. Kaya ano ba ang nararapat sa atin? Tayo ba ay umaayon sa utos ng ating Panginoon? Namumuhay ba tayo na mayroong pagkamaawain? Ang ibig sabihin ng pagkamaawain dito ay mayroon tayong parang mahal natin ang ating kapwa. Naawa tayo sa kanilang kalagayan. Kaya ito ang mangyari pagdating ng araw. Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ang langit na sinasabi dito, yung firmament, yung may mga bituin, yung may mga planeta, iyon ang langit yan na sinasabi. Mapupugnaw lahat yan. Kaya sabi niya, ito ang pinakahihintay natin at pinakananasa. Dahil dito na makita kung tayo ba ay ibalik na doon sa Ama, 1 Corinto chapter 15 verse 24, na ang kanyang kaharian ay ibabalik na sa Ama. Sigurado ba tayo na tayo ay kasama doon sa pagbabalik sa Ama? Kaya nasa atin lang po yun. Nasa atin kung tayo ba ay siguradong maliligtas pagdating sa araw na ito.
ito na pala ang huli na pag-aaral natin sa chapter 9. Sa sunod, chapter 10 naman tayo. Lesson 9. Indeed. Kaya, kung may mga tanong kayo dyan, pag-aralan natin ito. So,